So yun, magandang gabi sa ating lahat. Ako nga po pala ulit si Andy Fernando at ngayong gabi is December 12, 2023. Ngayong gabi is dadako tayo sa panibago nating topic ng ating devotion. Pero bago yun, gusto ko lang po ulit mag-share sa ating new series na Growing Deep, Being Rooted in God's Word. Yung palalim na relasyon natin or yung palalim na paglago natin sa mundong ito. Hindi naman porket paglago is lalago na tayo ng paangat na umaabante. Meron din tong paglago na palalim like yung sa mga puno is yung ugat. Gumagapang ito ng lumalago. Kung lumalago yung taas, lumalago rin to. Kagaya ng mga relasyon natin kay God. Lumalago or lumalalim yung relasyon natin sa Kanya at yung mga pananampalataya natin sa Kanya. Tapos, dumako naman tayo sa ating Bible verse. Ang ating Bible verse ngayon sa ating devotion is Romans chapter 15 verse 4. Basahin natin. For everything that was written in the past was written to teach us, so that through the endurance taught in the scripture and the encouragement they provide, we might have hope. Yung lahat ng nakasaad dyan sa Biblia is yung during the time of Paul, kasi si Paul yung nagsulat ng Bible. Ayun yung lahat ng Bible nila is yung Old Testament. Tapos, yung Tagalog naman ito, ang lahat ng nakasulat sa kasulatan noong unang panahon ay sinulat para turuan tayo. Yun, yung sinulat din sa unang panahon or yung sa history is ginawa yun para turuan tayo dito sa ating present. Parang pinapakita sa atin yung mga karanasan nila, kung ano yung mga pinagdaanan nila. Like yung pagligtas sa atin ng Diyos, yung pinadala niyang anak niyang si Panginoong Kristo. Through that history or yung mga nakasaad doon, tinuruan tayo na magkaroon tayo ng pag-asa at turuan tayo kung paano yung mabuhay ng tama. Just tinatama tayo sa ating pagkakamali or ginaguide tayo sa tamang landas. Tapos, at sa pamamagitan ng kasulatan, tayo magiging matatag at malakas ang loob at magkakaroon ng pag-asa. Ayun, di ba, yung pamamagitan ng mga nakasulat din sa Biblia, parang tinuturuan tayo doon na maging matatag tapos malakas ang loob. Hindi naman kasi tayo tuturuan ng Biblia ng mga ikakababa or ikakahina natin. Tuturuan tayo nito para sa maganda natin kinabukasan. At yung malaki talagang tulong itong mga history or yung mga nakasadang Biblia para sa atin, para sa mga gagawin natin or yung mga desisyon natin sa buhay. So yun, dumako naman tayo sa ating karalan or sa ating teaching. Meron ulit tatlong bagay. Una is history must not repeat itself. Yun, di ba may kasabihan tayo na yung mga history or yung mga nangyayari noon is paulit-ulit lang namang nangyayari sa panahon natin ngayon. Kung ano yung dati is nangyayari naman ngayon. Pero ang payo ko lang is kung yung sa mga magulang natin or sa pamilya natin, kung may mga nagawa man silang mga mali or pangit na karanasan sa atin, huwag natin gayahin. Ayun yung best example. Parang kung yung magkakaroon man tayo ng pamilya, mas itama natin yung mga naranasan natin na huwag natin paranas. Kagaya sa mga pagmamali nung sa history. Kung ano na natin yung pinaguide tayo nito nung huwag na ulit yung mga pagkakamali noon or yung mga pagdurusa, yung mga kasalanan. Tapos pangalawa is history teaches us endurance. Yun, yung parang gamit ng history yun, parang
binibigyan tayo ng guide, yung parang binibigyan tayo ng kaalamanan para kayanin or maging matatag tayo lagi sa buhay natin. Kung ano ba yung mga dapat natin gagawin kung mapupunta man tayo sa problema. Parang ito yung nagsisilbing lakas natin. Kung babasahin natin, tuturuan tayo kung ano ba yung magiging solusyon sa problema. And ito nga. Tapos pangatlo is, history give us hope. Yun, yung true history is inibigyan tayo ng pag-asa. Kagaya nung mga tao na ligtas sa atin. Diba parang ang daming alipin nun kung ano yung mga kwento dati. Ang daming alipin nun. Halos pinagarian sila ng mga hari. Wala silang karapatan sa mga lang sa trabaho. Pero through Christ, niligtas niya and binibigyan tayo ng pag-asa na huwag tayo mawawala ng pag-asa palagi. Tapos yun, dumako naman tayo sa ating application. Meron ng tatlo. Ang una is, learn from history and build on it. Yun, matuto tayo sa nakaraan na mga pagkakamali. Hindi lang naman sa mga matuto tayo sa nakaraan ng pamilya natin, kundi matuto rin tayo sa mga nakaraan sa Bible. Yung mga nakaraan, yung mga kasaysayan sa Biblia. And sa pangalawa naman is, endure suffering and trust God's care. Ito yung nakikita natin sa Biblia. Nakikita tayo sa Biblia ng mga karanasan, mga pagdurusa. Pero yung sa mga pagdurusa na yan, parang matutulungan tayo nito na mas tumatag and so magbabasa rin ng Biblia, magkakaroon tayo ng mga more blessing kasi matututo tayo na-adapt natin yung mga tama. Kung gumagawa tayo ng tama, mas dumarami yung blessing sa atin ni God. At sa last is, remember Jesus and focus on hope. Yun, diba, si Panginoong Heso Kristo, ito yung siya, namatay, pinako sa krus, nagdurusa, para ligtas tayo, or pakita sa atin na magkaroon tayo ng pag-asa sa buhay, na yung sinabi niya na lahat ng kay Kristo ay mananagumpay. Kaya lagi lang natin isipin si Panginoong Kristo sa mga araw-araw na para tumatag tayo. Excuse me. Tapos sa discussion natin is, how does biblical history strengthen our faith? Yun, yung sa mga biblical na history, di ba, yun yung sinasabi ko kanina, yung malaman natin yung mga nakaraan, mas mahirap pala yung ginaral na sila dati. Talagang grabe yung pero gaya ng mga pagkakamali nila or mga mali nilang ginawa, natututo tayo na palakas yung loob natin through Bible or pagbabasa natin ang salita ng Diyos, na mas namatag tayo or lumakas, na hindi na maulit yung mga mali at mangyari na lang yung mga tama and mapalapit tayo kay God. Tapos sa prayer naman natin is yung babasahin ko yung prayer ni Pastor Russell na, Father, thank you for everything that was recorded in the Bible. Thank you for the story of pain and joy, suffering and hope, brokenness and restoration, challenge and faith, despair and victory. Most of all, thank you for the gospel story of Christ, where I can find my sin and your forgiveness. I pray that history written in the Bible will give me hope and strengthen my faith in you. In Jesus' name, Amen. So yun, tapos na naman tayo sa panibago nating devotion, and naway may natutunan kayo sa akin and mas lumawak pa yung mga relasyon natin kay God through Bible. And so yun, magandang gabi ulit sa inyo lahat. God bless po sa atin. Thank you.